Hello, what's up guys? Welcome back to Good Book Production. I'm here with Plan Motif, giving guys another reaction video. This time we're gonna talk about Flip Top Pistolero versus MR Industria. I-like mo natin yan guys, at ito nga pala ay requested ni parang request na ito. Ang nag-request nito si Brian of your life. Yan. Sabi niya, Sir Plan, Pistolero versus MR Industria po next. So, gawin natin guys para makarami tayo. Kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag nakalimutan mag-subscribe, i-like, share yung video natin. Kung hindi naman ma-share, kahit i-like nyo lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, hindi ko na-atake mga paborito ninyong artist. Nandun tayo para sa facts, ming at messages. Kung may masabi na hindi maganda, kayo nang bahalang magpasensya. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, Mr. Puto Singing California. Okay. Bago tayo magsabi ko lang yung pedigree ka, Mamiss po doon sa California, na Ojon Generator, siyempre ang master tutor sa Mananood, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys, para makarami tayo, sa description din personal video ko na channel kung gusto nyo marinig komenta o mag-rap, check nyo lang doon guys, para kahit paano supportahan nyo. Kung nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share, kung di nyo naman ma-like, ay ma-share kahit i-like nyo lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man guys, let's get to it. Sana tapusin nyo yung video, Flip Top Pistolero versus MR Industria. Shoutout nga pala kay Pistolero, kay MR Industria, sa buong staff ng Flip Top, at especially kay Sir Enigma. Let's get to it. Pistolero versus MR Industria. Versikulo 7, nandito pa rin TIU Theater, Makati Central Square. Palimang laban na ng gabi. Flip Top magingay para sa parating natin laban. Isang malaking shoutout syempre DJ Supreme Fist, at isang napakalaking shoutouts para sa lahat ng MCs na nandito kasama namin sa entablado, sa lahat ng bumubuo ng liga, at syempre sa lahat ng division namin sa Visayas, Mindanao. Abangan nyo rin kami yung mga lineups natin na palabas sa facebook.com/fliptop.battle league. Salamat sa lahat ng supportang tunay, pakis mga pirata. At sa garan ko, Tondo represent para sa inyo. Magingay tayo lahat para kay Pistolero. Pistolero, Ash Music, Dilub yung Anghel, Jeme Cuarto, Tondo Tribe, yun syempre Tondo Tribe. Shoutout sa Villanueva, ni Price Tag, The Mobs, tsaka Parachute. At sa kaliwa naman, galing pang Silang Cavite, para sa inyo, magingay tayo lahat para kay MR Industria. Pinititigan ako ng gusto rami. Congrats nga pala kay Pistolero at sa bagong panganak na asawa niya. Shoutout sa kanilang pareho. Nanalo ng kwento si MR, pinili niya mauna si Pistolero. Tig-2 minuto, 5 orado, unang banat, unang versikulo 7, Pistolero. Enjoy natin yung gabi. Parang baka naman muna tayo mamagano. Fuego, kamusta? Ano nangyari sa'yo? Yan ba yung resulta ng depresyon dahil di ka nagpapapanalo? Seryoso yung makita kang ganyan, promise, nalulungkot ako. Dati addict ka lang daw sa video games, ba't ka sumubok ng bato? Dati tumatapat ka pa sa kampo. Ngayon pumayag ka ng maging katulong. Humi-helicopter kit ka pa nun, ngayon mas trip mo ng gumulong. Hindi, joke lang, si MR talaga yan. Yung pinakamasipag na bata ni Enigma. Nung huling pinaghawak yan ng maleta, hindi niya binitawan from Davao to Maynila. Sa katunayan, siya lang naman yung MC'ng pinakamalalim. Ang pisngi dito sa liga. Dapat nga pala kinumpara kita kay Fuego, sanay ka lang naman sa apoy na mahina. Kasi ang motto niya sa laban, kailangan mo munang gumulong bago ka gumulang. Kala mo ganap na alamat. Tangina mo, nagsyabu ka lang, pakiramdam mo, alam mo na lahat. Nakesyo wala daw siyang kahinaan. Minsan niya pang sinambulat, gago meron kang kahinaan. Matagal ka lang malobat. Kasi ang problema niya, paano daw namin siya sasaktan? Kung di namin alam kung paano siya sasaktan. Gago, batak ka lang, kaya pakiramdam mo hindi ka nasasaktan. Huwag
akong pasikatan. Sanay ako sa lilim. Lulong daw siya sa sining. Gago, lulong ka lang, walang sining. O baka sabihin mo, panahon mo to, natapat ka sa gutom ko, wag mo akong pikunin. Baka yung season mo, gawin kong seasoning. Kasi sabi niya kay Topper, hindi kita minamaliit. Sinusukat lang kita. At yung sukat mo, isang linya lang kita. Kiningin mo. Anong espesyal sa mga pinagsasasabi mo? Nagtataka ako, may ilang crowd na napawo. Breakdown lang natin gumamit ka ng 40 na salita. 28 syllables kung bibilangin natin na ang tanging kahulugan lang, no match ka sa akin. Tangina mo, magastos ka sa words. Ito na ba yung pansit, ito na ba yung malalim na balon? Bakit wala akong masalok? Estilo mo pansit malabon kasi puro lang palabok. Kung magsalita ka, alam mo talaga hinasa na ng dagok. Yung pala minginig din parang mga kamay ni Apok. Oh. Di ba hindi ka tinatablan? Well, subukan kitang personalin. Yung GF mo na si DB, nilalandi yung G na si DP. Oh, alam kong kilala mo yan, men. Pero kung tutusin, iwas na ako sa chismis. Pero pinili mo akong sagarin, kaya hayaan mong ipaalala ko sa'yo na tao ka pa rin, kimkimin mo yung sakit. Yan ang tahimik na pagpaslang, total mga punches mo delay. Hindi ka na nila madadatnan, tangin na pinusukan tong mautak. Hinayaan mong madikdik ko yan, di ko naman kasi kailangan magmalalim, sapat na yung hanggang dibdib mo lang. Maganda yung ginawa ni Pistolero. Meron siya mga one-liners at mga two-liners. At sa tingin ko, effective kasi direkta niyang inaatake si MR Industria at wala na masyadong paligoy-ligoy pa. Na-breakdown niya yung style ni MR Industria. Sige lang, guys. Ikaw, ibahe ka ng makababoy na paggamit ng wikang Tagalog. Tingnan nyo ang isang makatang nagawang babuyin ng sarili niyang wika para sa tugatog. Kaya ang kapal ng mukha mo humarap sa akin ng ganyan na tila gera ng salita ang hanap. Ninipis ka matapos kong apuyan niyang kukotimot kalad ka rin sa mabasura mong pangarap. Akala mo'y may lakas, boses ka lang, salita mo'y walang dakas. Pag ako naghasa, putol yung ulo mo sa pagtabas. Ako limbag sa mapa ng matagumpay na pagpuga sa Alcatraz. Hindi sa isla ng kulungan, kundi sa isipan ng mga tunay na malalakas. Kaya nga gusto mo akong makilala, di ba? Pero sarili mo ang dapat mong kilalanin. Nauubos ka lang sa paulit-ulit na pagpatong mo ng pintura sa bakal na kalawangin. Ni hindi ko iindahin yung purong supot, purong halay lang, purong hangin. Prinsipyo ko pa lang ang umaapak dito, ikamumuhi ka ng magulang mo pag gumamit pa ako ng layunin. Kaya ang plano, isasakay ko to sa nasusunog na papel na eroplano. Liham yung kasunduan nyo ng demonyo na may lagda mo. Dahil habang sinusulatan kita, ginigipit ka ng pangamba, kaya yung kaluluwa mo isinangla mo. Bukod sa sobrang mong takot, inaasam mong sa akin mo malilinaw ang pagkatao mong hindi mo maklaro. Nasa akin nga, gusto mo na bang marinig? Na ang tanging magsasalba sa kapalaran mo, tanggalan kita ng panalita at pandinig. At iuupo ka sa gilid, hayaang pagmasdan mo muna ang paligid. Total, handa na naman ang tungtungan mong silya at sukat na rin sa leeg mo ang lubid. Nandito na rin ang mga panauhin at ang mga masusugid na mga komentador na siyang magiging saksi na ang pagpatay ko kay Pistolero ay ang tunay na pag-ibig. Ambon ka lang, bumabagyo na sa akin ang letra. Tatangayan kahit gaano kabigat, ikaw pa ay ang wala kang kwenta. Alipin ang temang napapanahon habang akong panahon dito at ang teorya. Sa sobrang linis kong ang pumatay, walang makitang ebidensya, kaya ang hatol, hindi daw to direkta. Kasalanan ko bang makapag-iisip ng anggulong? Anggulong hindi galing sa nakaraang laban ng kalaban? Anggulo sa pangalan? Chismisan? Politika? Peking hidwaan? Kasalanan ko bang makapagbabanggit ng hindi madalas na babanggit para lang may madagdag sa pinag-aralan? Pwes kung kasalanan to lahat, para sa ikabubuti nyo, hindi ako titigil sa paglikha ng kasalanan. At hindi mo mapagtatakpan yung sarili mo dahil ako yung pinili mong labanan.
Alam mo lang lumalaban ako may parangal, pinapatay yung kalaban habang pinapangaralan, pero hindi ka humusay, gumaling ka lang sa pagpili ng kamatayan. First round, nakuha agad ni Pistolero kasi si MR Industria, lahat ng mga sinasabi niya, puro statement eh. Statement at buhat bangko na ako ganito, ako ganyan, ikaw ganito ang mangyayari sa'yo. Yung mga idea at mga explanation na ganito ang mangyayari sa'yo, eto ka lang, ganito ako, dito ka pupunta, para ka lang ganyan. Lahat yan imaginary, hindi pa nangyayari. Ibig sabihin, plano pa lang, ganito pa lang, wala. So, para sa akin, direktang mas umatake si Pistolero at napakalinaw nun. So, makikita natin dito kung paano inatake ni Pistolero si MR Industria sa first round ng dire-diretsa. 'Di ba? Sinisiraan niya, breakdown niya yung skills niya. Merong sinabi si MR Industria na parang isasakay lang kita sa umaapoy na papel. So, ayun, yun lang, pretty much. So, wala na aside from that. Tuloy natin ang Pistolero, second round. Ikaw ay tubig! Eh, putangin mo, di ako kasing corny mo. Diba? Hindi ako katulad mo na hinahambing yung noon at ngayon. Lagi mo sinasabi na ikaw yung magliligtas ng kapalaran, pero sa grupo nyo meron kayong Panginoon. Huwag mo ang ginagago. Huwag mo nang pilitin tindihan. Nagpapakalat ng kamalayan, eh yung iba dyan nagpapanggap lang na naiintindihan. Gago! Facts din yun na, kasi sa sobrang bilis na nangyayari, hindi lahat kayang ma-absorb ng utak ng tao. Ako nga, kailangan hinto ko pa para ma-absorb ko at ma-i-explain ko pa sa inyo. May mga tao na hindi ganun kabilis yung pag-iisip nila para magets kagad nila o malinawan kagad sila sa mga sinasabi mong mga bagay-bagay. So, totoo yung sinasabi ni Pistolero, may facts doon. Tuloy natin. Isang araw, sumakay ito sa Kaya nga marami nagagalit sa akin na parang di ko daw nagets. Guys, eto, I'll be honest, may mga bagay na self-explanatory, may mga bagay din na hindi na kailangan pang i-explain kasi yung kasanayan ko sa mga salita, mabilis ko na magets, pero parang napaka-corny naman pag i-explain ko pa, you know? Parang nandiyan na naman, 'di ba? Ganun pa man, hindi na kasi lahat eh. Karamihan din kasi ng mga nanonood sa Flip Top, may kabataan pa, hindi pa ganun fully developed. Tandaan niyo, pag 26 pa lang kayo, hindi pa kayo fully develop, yung utak ninyo at mga paniniwala ninyo, mga idea ninyo, hindi pa sa inyo yun eh. Hindi pa kayo nahasa ng panahon, yung endurance ninyo para makapag-decide at makita ang tama at mali at para sabihin na, hayaan mo na lang. Hindi nyo pa yun kaya. Kumbaga, ibig sabihin, masyado pa kayong nakadepende sa experience ninyo. Kasi hindi, yung frontal lobe ninyo, kahit kayo pa mag-search, pag 26 pa kayo, 27, hindi pa fully develop ang pag-iisip ninyo. Yung frontal lobe ninyo, hindi pa gumagana. Wala kayong idea sa subconscious at conscious mind. Yung unconscious mind at conscious mind niyo, hindi niyo pa alam yun. Hindi niyo pa nagigets yun. Yung mga awareness o tsaka unaware, hindi niyo pa nagigets yun eh. Kaya naiintindihan ko, paano ko nasasabi kasi trabaho ko ito eh. Ina-explain ko sa inyo para maliwanagan kayo. Tuloy natin guys. MR ng jeep. Maanong bayad? Kaya minsan natatawa ako sa mga tao na left field. Guys, minsan ang corny na lang ng ibang mga artist na parang ine-explain na lang nila na left field, bullshit. It's all about pagsusulat lang at mensahe. Kasi ang ginagawa nila, masyado pa nilang pinapalalim yung pag-rap na kesyo ganito. Dati wala namang ganyan mga usapin, mag-rap ka lang sa music eh. Meron na tayo niyan, kung balagtasan to, sa Pilipinas nyo hinango, okay. Pero rap dito yan sa Amerika galing, dito sa amin galing yan eh. Mag-rap ka lang talaga, may message ka lang. Lately lang dinagdag yung mga multis, yung mga double time, lately lang yan. Pero in reality, wala naman talagang foundation yung pag-rap. Ang foundation yun talaga makapag-rhyme ka ng maayos. Yun lang talaga. Pero lately, bigla na lang pinasok na yung poetic dun sa may mga bagay-bagay. Paglabas ni Biggie at saka ni Tupac, dun na lang yun eh. Tsaka ni Eminem eh. Dun na lang, pati ni Nas. Pero in reality, kung hindi lumabas sila MF Doom, hindi nila maano yan eh. Kasi nakita nila yung effectiveness at yung pagiging makulit sa pagsusulat. Pero in reality guys, kung isipin yung mabuti, laliman nyo lang yung pag-iisip nyo. Napaka-gahaman na parang
o bilang mga black people sabihin nila o kami nag-imbento ng rap. Tapos later on parang dinagdigan lang nila ng dinagdigan para saklawin lahat. O sige na sa inyo na lahat. Pati yung sa poetic, paggaganto, kahit hindi naman. 'Di ba? At the end of the day, doon ka babagsak sa mensahe, sa facts at saka sa meaning nun. That's it. Pretty much doon lang 'yun. Kasi doon lang talaga bagsak nun eh. Tuloy natin guys. Hindi ko alam kung nagigets ninyo yung gusto kong sabihin, pero nandyan lang yan sa facts, sa meaning at sa mensahe. That's it. Tuloy natin. Isang araw, sumakay ito si Emar ng jeep. Maanong bayad? Ito ang 9 na piso ng kamalayan. Ito ang 9 na piso na simbolo ng paghihirap ng ating nasyon. 9 na piso ng kahirapan. 9 na piso na hindi kayang solusyonan ng administrasyon. Putang ina, lahat talaga ng pasahero, nanlaki yung mata. Nagrebat yung driver, tangina mo, baba! Kasi hindi daw siya kumakain ng utak, ang kinakain niya isip. Tumingin ka nga sa akin. So, ibig sabihin, hindi mo pa nasusubukan magkanin. Pero siyempre, magagalit kasi yung not so strong niya na banat, sinagot ko ng pabalang. Pero sa kabilang banda, ako yung na-curious lang naman. Paano pag nagutom ka, Emar? Gaganong ka lang. Ang weird mo. Malapit mo na akong mag-isip. Isipin mo si Enigma, sumasakit yung ulo, kakaisip kung magkano yung bibigay sa yung tip, tas kakainin mo lang isip. Ano ulam mo? Panaginip? Puta na, paano pag nagka-cooking show to? Okay guys, tuturuan ko kayo magluto ng nilagang isip. Una sa lahat, magpakulo kayo ng tubig. Ilagay niyo yung problema, dago sa loob. Takina mo, weirdo ka! Galawan mo, nakakairita. Di ba bad trip ka sa ganitong estilo? Huwag ka sa akin magbida, wala naman akong paki sa panalo. Gusto ko mainis ka. Kasi papatayin niya daw yung komedya. Wala siyang ititirang buhay. Pero pag yung kapatid niya na si Saito ang may laban, kung makatawa, walang humpay. Sige, patayin mo yung komedya. Gamit pananaw mo na sablay nang sa kapatid mo manggaling yung ganti ng patay. Kung boring yung childhood mo, huwag ka naman damay, bro. Huwag mong ibaling sa hip-hop, idis mo yung nanay mo. Pinagkakaitan mo ng pagtawa yung sarili mong pagkatao. Gago, hindi ka magiging ganyan kung masaya ka sa ginagawa mo. Ayaw tumawa, ayaw kumain. Tignan yung itsura mo kung ayaw. Ayaw tumawa, ayaw kumain. Tignan niyo yung tsura mo, nga ayaw din maligo, mabuo lang yung hugis niya. Anong Emar Industriya? Gago, Emar, madungis ka. Basak si Emma. Gago, sanay na ako lumangoy, kaya kung gagamitan mo ko ng lalim, hindi ko na kailangan pa mag-ingat. Mas may tsansa ka pa sigurong maging delikado kung pinili mong maging pulikat. Kasi sa grupo mong kinabilangan, ilang kayong may ganyang stilo sa laban. Pero isa lang yung pinakamatinong pakinggan. Sayad pa pangalan. Diba? Kasi sobrang critical, masakit sa ulo. Sobrang patawa, masakit sa tiyan. Sobrang personal, masakit sa puso. Kaya ko naman magbigay ng sakit ng katawan. Kasi yung pagiging mababaw ko malalim. Yung pagiging malalim mo mababaw. Kaya lang naman may nabusog sa ganitong hain. Kasi mabigat sa tiyan ng bahaw. Parang problema ng tanga. Kung susuriin at mamasdan, marami ka lang sa loobin pero wala kang nilalaman. Kaya nagtataka ako kung bakit kinukonsinti nyo tong bobo. Hindi naman ito mapapansin kung si Enigma hindi ito inendorso. Kailangan pa ng basbas ng presidente, matanggap ka lang ng masa at magkaboto. Di ba nakakaloko? Sino ka, si Bongo? Bongo, gago. Hindi ito eleksyon. Tsaka bakit Bongo? Baka Emma Rojas kasi lahat ng turo mo walang direksyon. Pero sige, ikaw na si Bongo. Yung magaling sa court pero hindi mo game to. Hindi bola ipapasa ko kundi apoy ng San Telmo. Nakakainuman niya daw kasi si San Miguel. Puta, ang corny pala nito. Yaan mo, after this battle, mamimit mo naman si San Pedro. Napakahusay ng ginawa ni Pistolero rito. Napakahusay. Hindi lang niya na-break si MR Industria, but nasira niya yung pagkatao niya dito sa second round. Ganun pa man guys, na-appreciate yung ganitong video, no? Old school, wala lang masyado, hindi mahaba yung intro.
Tapos walang masyadong nakalagay sa harap. Plain lang na ganyan, hindi nakaka-distract. Nakapokus talaga ako kay Pistol at saka kay MR kasi walang masyadong nakalagay sa screen, di ba? So, sa tingin ko na-appreciate ko tong ganitong format. Tuloy natin. Tapos na yun. Wala na bang iba? Narinig ko na yan sa iba. Pero kahit mag-iba ka, hindi mo ako magigiba. Ni hindi ako maaalog, ni katiting hindi mauuga. Magbabanlaw ka sa dugo, sasabunin ka ng taga. Isusuot ko sa mukha ko yung balat mo sa mukha at yung katawan mong pataba. Gagawin kong pataba sa lupang hinirang na nagsisi dahil dito ka isinilang. Tila sanggunian tong kabataan ay sinaguni lang ng magulang. Para ano? Para dumagdag sa basura ng lipunan? Ito lang yung tuwang-tuwang ipinagmamalaki ang mangmang na katwiran. Kasi malayo na nga yung narating, pues maligayang pagdating sa atulan. Ititigil na yung paglalakbay mong dinuduraan ng ilan kasi walang kinahantungan. Tumungtong ako maguli para kabaong nito ay pirmahan. Walang palay na matuto ka, walang hustisya ka makakamtan. Hindi sa tulad mong palamunin lang sa gilid ng sakahan. Ikaw dapat ang pinaulanan ng mga balang, ikaw dapat ang dampian. Ikaw dapat ang gantihan, sayang ang hinain sa pagkainan. Kanin, kanin! Para sa makatang kumakalaman tiyan, pero ganyan ang kinalabasan. Lumulobo lang, lumulobo lang. Kasi kung may unang magsasawa sa ginagawa mo, ikaw dapat yun. Tingin kong kung may dapat pumatay sa'yo, ikaw din dapat yun. Hiningi mo ako, di ba? Bibigyan kita ng bagong direksyon. Pero walang dapat baguhin sa'yo kung meron man pistolero, ikaw dapat yun. Mamamatay ka ng hindi nakakapagpaalam. Sa mga mahal nito sa buhay, aking ipinapaalam. Bangkay uuwi si pistolero mamaya, nagpakamatay sa akin, nagpaalam. At yun ang pinakamatamis na narinig kong paalam. Paalam. Diba, yun na naman, yung ginawa, inulit na naman ni MR Industria. So, mas worse pala siya dati kaysa ngayon. Kasi dati talaga puro mga banta din yung sinasabi niya eh. O, diba, sa pamilya nila, si Pistolero uwi ng ng mga ganito, may gaganyan-ganyan. So, hindi pa niya fully developed na nagagawa yung style niya. So, mas worse pala si MR Industria dati. Wala, binasag lang. Na-landslide si MR Industria dito kasi usually lahat ng sinasabi ni MR statement lang. Kumbaga, hindi pa niya tuluyang inaatake si Pistolero. Wala akong narinig na direktang tumama. Kundi ikaw dapat yung pataba ka pa lang, ganito ka pa lang, ganyan ka pa lang. Wala pang di ba yung parang sinaksak kita, tinanggal kita, nahulhulog ka, ganun. Walang ganun eh. Walang verb, walang action, walang tumama talaga. So, tuloy natin guys. Nakuha na ni Pistolero na landslide na si MR Industria. Buti naman medyo gumaling si MR sa panahon ngayon. Ang laki ng binago niya, but other than that, pakaramdam ko hindi mabagal lang yung progreso niya. Tuloy natin sa third round ni Pistolero. Pero panalo na si Pistolero first and second round. Na-landslide siya. Nasasayang lang daw yung hinain. Kasi puro kain. Palibasa, di ka kumakain. Tanga na nung pinersonal to ni Topper. Sabi niya, sabihin mo sa akin yan sa baba para yung mukha mo mamagana. Sabay lakad ng ganito. Di ba? Tawa ka na, di ba? Tanga na kala mo, nagbuwakastig ka. Gago, mukha kang saranggolang may kilya. Nakwento ng tropa sa isang event, tumugtog daw yung kanta ng psychedelic. At galit na galit po si Bay. Ayaw man lang tumango, ayaw sumabay. Paulit-ulit sinasabi na yung banatan sa blay, pero yung swag mo mukha kang kakanta ng batang pasaway. Puro nagdodroga. Pero alam mo kung bakit ito ginagawa to? Kasi paulit-ulit mong binabanggit yung mga katagang, yung diwa ng kulturang to'y binibigo mo lang. Di ba, tama? Matanong ko lang, Emma, gaano ka ba kabilib sa mga sulat mo? Sige, elaborate mo, ano yung diwa ng kulturang to? Sabihin mo, pre. Magpakalat ng kamalayan. Maganda yung dahilan, pero pangit yung paraan. Baka nakakalimot ka, iba't iba korte ng tenga ng mga yan. Paalala ko lang hindi ka kalakasan. Kaya wala kang karapatang magdikta ng pamantayan. Spoken poetry sa battle rap, wag mo nga akong ginagago.
Bago mo sabihin na yan yung tunay na pagtatanghal, siguraduhin mo muna na tama ka ng pinalikan mong entablado. Tangina gago. Pare-parehas tayo ng pinasok pero di tayo pare-pareho ng laro. Yung iba tunog pango, yung iba tunog kano. Sa paglakas ng hip-hop, may magagaling na darating. May darating din na bano. Pero paano mo nirepresenta yung industrialismo kung takot ka sa paglago? Tanginan to, gago. Malalim. Magandang sinabi ni Pistolero. Ma-share ko lang kasi may mga tao na ano sila parang atake sila ng atake sa buhay nila, trabaho sila ng trabaho, pero broke pa din sila, wala silang pera. Parang hindi sila makapag-ipon, parang hindi sila hindi nila kaya maging okay yung buhay nila. Hindi nila mahanap yung direction, especially sa mga artist sa panahon ngayon. Eto, masishare ko lang masasabi ko ulit to kasi magandang topic at nasasabi natin palagi. May mga tao na lagi naghahanap ng pera. 'Di ba? Naghahanap ng pera, trabaho ng trabaho, pera yung hinahanap nila eh. Which is understandable. Hindi nila hinahanap yung skills, hindi nila hinahanap yung talino. Hinahanap nila kung paano kikita ng pera, which is understandable kasi kailangan naman na talaga natin ng pera, kailangan natin ng bills, kaya bayaran natin yung bills natin. Pero maiwan ko lang tong konsepto na to at kayo na mag-isip kung tama ba o mali. Huwag nyo na lang tingnin kung mali ako o tama ako. Tignan nyo lang kung may sense. Ang pera, hinahabol ng pera, ay greatness. Kung hindi ka magaling sa isang bagay, hindi papasok ang pera. So, kailangan mo mag-focus kung paano ka gagaling sa skills na gusto mong lumawak. Kung paano ka magiging magaling sa bagay na yon. Kung magaling ka mag-rap, magpakahusay ka doon. Kung magaling ka mag-produce, magpakahusay ka doon. Kung magaling ka magpinta, magpakahusay ka doon. Dahil pag mahusay ka na, yung pera, susunod. Kasi ang pera, hindi yan pupuntahan ng greatness eh. Nagets nyo ba? Yung kagalingan mo bilang isang individual, hindi yun nahabol sa pera. Yung pera yung humahabol sa kagalingan mo. Kasi pag magaling ka, deserve mo magkapera. Kung hindi ka magaling, hindi ka deserve magkapera. Dahil yung pera, hindi yan pupuntahan ng katulad mong walang alam sa mundong to. Kasi hindi mo deserve, wala kang alam. Paano ka magtatanim, hindi ka marunong. Paano ka kakita ng pera. Hindi ko alam kung nagigets ninyo yung idea na sinasabi ko. But hopefully, maunawaan nyo. At pag naunawaan nyo yung bagay na yan, marirealize nyo na importante, ma-prioritize ninyo yung greatness ninyo, yung kagalingan ninyo, yung skill set ninyo, yung husay ninyo, mapayabong ninyo. Dahil pag napayabong ninyo, yung kakayanan ninyo, katulad ninyo sa trabaho, nagtatrabaho kayo sa Jollibee, nagtatrabaho kayo sa McDo, magaling kayo maghugas ng pinggan, magaling kayo mag-serve, magaling kayo maglinis. Dahil sa kagalingan ninyo, nasasahuran kayo. Kung hindi kayo marunong magtrabaho, wala kayong alam sa trabaho na yun, wala kayong alam sa admin, sa pag-stock, restock, paglilinis, pagkakarwash. Kung wala kayong alam, hindi kayo makakakuha ng trabaho. At yun yung idea dun. 'Di ba? Kailangan nyo muna maging mahusay sa bagay na yun. Hopefully, nakuha ninyo yung sinasabi ko. Tuloy natin. Patakot ka sa paglago. Nagkulong ka sa madilim mong kwarto. Walang nakialam sa'yo. Pero wala ka rin karapatang husgahan yung mga nagtatampisaw sa bagyo. Papatayin mo yung komedya para iangat yung sulat mo. Gago, kaya nabuo yung komedya para pagtawanan yung katulad mo. Malalim ulul. Kahit tanong nyo sa mga teachers nyo, walang salitang malalim. Meron salitang bihirang magamit dahilan ng tuloy-tuloy na pagbabago. Magkaiba yung malawak mag-isip sa malawak lang yung bokabularyo. Di ba galit ka sa gobyerno, presidente at senado? Pero anong kaibahan mo sa mga tinutuligsa mo kung ginadaan mo lang yung tao sa mabulaklak na salita mo parang nangangakong kandidato? Katapat mo gago pero edukado, hindi yung puro tabil lang. Hinamon kita kahit wala akong mapapala pero meron akong dahilan na magkaiba merong kaibahan yung taong may kamalayan sa taong ginagawa kayong mangmang masabi lang na may kaalaman. Maging aware kayo dyan, tol. Sagot, wala ka ng gasolina. Puro ka kasi revolusyon. Kaka-industrialismo mo, pinapatay ka na ng sarili mong polusyon. Industrial pollution. Tangina, ayoko na sanang pakita yung kalahati Mga ng mukha pabrika. ko. Pero mas maigi na rin na nasilip mo. Yung kalahating banda ng aking pagkatao, mas malaki pa sa sarili mong mundo. Kaya kung mahal nyo tong industriya, patawarin nyo ako. Ayokong gawin to, pero kailangan ko nang tapusin tong industriyang naghihingalo. Maduy. Yung mga sinusulat mo, binibitaw mo lang pero hindi mo nararamdaman, pilit na pilit.
habang pinapanood kita kanina, para ako nanonood ng nagsasalitang biik na nilalagarin ng lagaring kahoy sa leeg. Masarap ba? Mukhang sarap na sarap kang maging busog na rapper sa pagiging isip bata. Di ka habang buhay bata, mag-isip bata. Sa larangan, isa lang tong boteng walang laman na pinupuno ng ihi ng mga bata. Dahil aliw lang sa mapanghimong bibig, yung mga inutil na mga bata. Ganon kakabasura. Kung kultura ginawang tapunan, para magtunog patapon yung utak ginawang basurahan. Pasasabugin ko na lang yung bao ng ulo nito para ipakitang walang laman at ipaamoy sa bulok mong gawa yung napakabaho mong nakaraan. Diba narinig niyo na naman, maganda na yung umpisa niya, tapos bumalik na naman siya, papasabugin ko na lang. Hindi lang sabog yung ulo mo, parang pinasabog ko na yung ulong mo, mas direkta siya, tumama na agad siya kasi na-visualize natin yung idea na yun, diba? Pero hindi, papasabugin, wala pang nangyayari. So, para lang may makita, so hindi tumatama talaga yung ibang mga letra ni MR Industrial. Lagi na lang, kailangan niyang, this is 5 years ago, kaya I know na nag-improve siya kasi napanood ko na yung mga bago niyang gawa. Dahil walang silbi ang iyong mahabang karanasan, pistolero. Kung walang silbi ang iyong kaalaman, walang silbi ang iyong kakayanan dahil wala namang silbi ang iyong kamalayan. Walang silbi yung buhay mong pinagsilbihan, sa sobrang walang silbi yung kaluluwa mo nais nang lumipat ng katawan. Pero hindi ako papayag. Mas nais kong makita kayong nagdurusa sa isa't isa. Dahil kung isisilang ka ulit, hindi na bilang tao, kundi bilang gamo-gamong masusunog sa sisindihan kong dampara. Hindi mo ito malilimot. Ang morpema ko yumuyurak ng katauhan. Ikaw ang lilimutin ng entabladong wala sa iyong inasahan. Para sa iyo to, di ba? Para sa sarili mong kasaysayan, na ang dulot ay lungkot sa wika ng Pilipinas, kalakip ng sinasabi niyong kasiyahan. At kunya ng salitang saya, mas pipiliin ko na lang maging malungkot para magkaroon ng kamatayang kapakipakinabang. Dahil para sa akin ang tunay na saya ay ang magsalita ng salitang may pakinabang. Kaya paraan. Hindi mo to mapipigilan kahit humanap ka ng paraan. Walang pakundangan, manalasa ang sulatin ko kapag dumaan. Palagan na lang ako sa lirikala ng buhay kang balatan at isusuot ko pabaliktad ang balat mo sa'yo nang hindi ka na muling maligaw pa ng daan. So sa tingin ko, nakuha na naman ni Pistolero yung third round. Tingnan natin, guys. Una versikulo 7, Pistolero vs. MR Industria. Mag-iayos pang beses kung na-enjoy niyo yung style clash niya, no? Shoutout sa kanilang pareho. Ang bota ng Horado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Pistolero. Matangay na pre, saludo sa mga ganito rapper, men. Judges. Ganun pa man, guys, na-enjoy ko. Very, naman, self-explanatory. Obvious na obvious, panalo si Pistolero. Ganun pa man, guys, maraming salamat. Bibigyan ko siguro ng 9 to. Kasi parang si Pistolero pa lang yung parang bago pa lang siguro si MR dito, kaya hindi pa niya fully na gagama yung style niya. Ganun pa man, guys, maraming salamat, guys. Kung nagustuhan yun, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo, tigil sa lahat, magsalit ka palagi. Plan motive nga pala ng group mo. Ingat tayo sa susunod na, kita tayo sa susunod na video. Peace out. Bye.